Good morning! Good morning! Grabe, no? Magpapakilala lang ho ako ng kaunti para at least kung nakikita-kita tayo dyan sa labas, nakasalubong nyo ako, maituturo nyo ako doon sa guest nyo. My name is Jericho Mendoza, okay? I'm from Malolos, Bulacan, ha? I'm a married man, okay? I'm a naturalist, nutritionist by profession. Dati ho akong manager ng isang malaking fast food for 10 years, tapos naging full-time po ako dito sa network marketing. Ang dahilan nga ho, nakakita ho ako ng isang napakalaking pag-asa. At nakita ko ho na yung profesyon ko bilang nutritionist, mas magagamit ko sa mas nakakaraming tao. Ang Unlimited Network of Opportunity, nag-o-offer ho ito, sabi ko nga, ng mga supplement, food supplement. Nag-o-offer ho tayo dito ng mga natural product. Natural product para sa ating mga natural needs. Ang tao ho kasi may natural na pangangailangan eh. At meron ho tayong kailangan ma-attain on our daily basis. Always remember this. Being healthy is a daily habit. It's an accumulation of ordinary efforts that no one can see and appreciate. Magugulat ka na lang, humahaba yung buhay mo, healthy ka, hindi ka nagkakasakit. Paano ka makaka-attain ng total wellness? Our objective is to attain total wellness. Kasi importante ho kasi yung magkaroon ka ng healthy body. Tama ba? Tama ho yun. Magagampanan mo ng lahat ng bagay na mabuti pag healthy body ka. Hindi ka makakaganap o hindi mo magagampanan pagka bedridden. Kaya ang goal ho natin ngayon, ang objective ho natin ngayon is to promote. Ang goal ko ho is to inform you about total wellness and how to attain this. Okay? Kaya lang bago natin pag-usapan natin yung mga lifestyle. Kasi yan ho ang isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng pagkakasakit. Dito lang ho sa atin, yung kinakain natin, tingnan niyo ho ito, no? Yung bigas lang eh. Alam nyo ba, matagal na panahon na ho tayong gumagamit ng genetically modified product na bigas. Ito ho ay binibili natin sa Thailand at Vietnam. Ang normal na bigas po, inaani yan ng 3 buwan. Kahit magtanong ho kayo dun sa mga taga-Kabanatuan. Yung bigas po na nabibili natin ngayon at na isinusupply sa atin, genetically modified, umigsi, 45 days lang, inaani na. Kaya ang tendency, yung bigas na kinakain natin are high in glucose, na isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng diabetes mellitus. Isang malaking pinanggagalingan ng cardiovascular disease. Isang napakalaking pinanggagalingan ng cancer. At isang pinakamalaking pinanggagalingan ng gastrointestinal disease. Itong mga sakit na to, ang tawag dito ay lifestyle disease. Kaya sabi nga, have a moderate lifestyle. Moderate lang ho ang pagkain. Pangalawa, mantika. Lahat po ng mantikang ginagamit ho natin ngayon are all carcinogenic oil. Food for cancer cell. Walang safe. Karamihan po ng ginagamit natin dumaan sa init. Mga hot compress. Kaya bumababa ang oxygen level ng katawan, ano bang pagkain ang hindi mo minamantikaan? Ang ibig ko lang ho sabihin, bakit ko ba binubuksan ito para ba takutin kita? Hindi ho kita tinatakot. Ang sinasabi ko lang ho, ito ho yung lifestyle na meron tayo. Kaya huwag kang magtaka kung minsan mababalitaan mo, minsan mararamdaman mo, may masakit sa'yo. Tayo pa naman, hindi naman tayo regular na nagpapacheck up sa doktor. Tayo hanggat matitiis mo, titiisin mo eh. Ganyan ho ang attitude natin towards health. Kaya nga sabi ko nga, importante ang prevention. Because prevention is cheaper than cure. Not only better, it's cheaper. Mas marami kang time and effort na matitipid. Kaya nga ho ngayon, masuerte tayo. Why? May mga supplement. Nagkukumpleto, nagsusupplement, binibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Kung titignan ho ninyo yung mga produkto ng Uno, kumpleto. Wala hong kulang. In fact, ang Uno ho, until now, nagdi-develop every quarter. Nag-i-introduce ng mga produkto na meron kang natural na pangangailangan. At isa-isahin ho natin, ano-ano ba yan? Ang products ho natin ay nahahati ho ito sa 4 na kategorya. There are 4 categories. Una, food supplement. Food supplement, make a note please. Food supplement. What is supplement? As I have said, supplementation, completion, sinusupply niya lahat ng pangangailangan mo on your daily lives. I repeat, daily lives. Because it's a daily habit. Yes. Simulan ho natin dun sa cleanser. Ang unang-una ho kasi natin dapat maintindihan, yung mga pagkain na may kinalaman sa paglilinis. 2 produkto ho yan, yung wheatgrass
At meron ho tayo yung crypto. Itong wheatgrass and crypto organic, halos pareho po ito ng purpose. Bakit? Parehas po kasi siyang galing sa berdeng gulay. For your information, ladies and gentlemen, lahat ng berdeng gulay, kahit anong berdeng gulay, ang purpose ho niyan, maglinis ng dugo. Okay? Unahin po natin itong crypto organic. Itong crypto organic, maganda ho itong source ng calcium. Sa mga may edad na kagaya natin, may mga osteoporosis, osteoarthritis, even gout or rheumatism or kung anong klaseng problema mo sa buto, maganda ho ito. At ito ho, maganda to sa mga bata, sa mga elementary students. Bakit? Napakaganda ho nito na source ng thiamine at B-complex. Maganda ho itong pampatangkad. Okay? Maganda ho itong panglinis ng atay. Yung SGPT nag-i-improve. Maganda ho itong panglinis ng kidney. Yung creatinine naliles. Okay, yung dumi ng kidney natatanggal talaga. At napakaganda ho nito sa lungs, sa baga. Bakit? Maganda ho ito sa mga emphysema, asthma, tuberculosis, dun sa mga may problema sa baga. Ito ho ay parte ng inyong pamumuhay sa araw-araw. Make sure lang ho na iinumin nyo to ng empty stomach. Huwag nyo lang ho siyang ite-take ng full stomach. Bakit? Kasi ang alkaline, mas maganda siyang independent. Mas maganda empty, umagang-umaga. Sa unang 7 araw, uminom ka ng isa. For the 7 days, once a day. Bakit? Kasi ang katawan ho natin ngayon, aminin mo man ho hindi, highly acidic. Kaya ho kayo muna pinapainom ng kaunti para lang ma-introduce sa katawan mo unti-unti yung alkaline. And then after that, pwede kang uminom minimum 5, maximum 30 daily. Ito na ho yung tinatawag nating cleansing process or unloading process. Yung 5 hanggang 10 isang araw, enough yun. Gawin mo ng 3 buwan. 3 months. Bakit 3 months? Kasi ang human being o ang tao ho ay nagpapalit ng dugo every 3 months. Kahit itanong nyo ho yan sa mga doktor. After 90 days or after 3 months, maganda mag-intake ka nito, RDA, Recommended Daily Allowance. At least 2 to 3 times every day. Maganda ho ito, kailangan natin. To cleanse, to regenerate, ha? That's cleanser, wheatgrass. Ano yung maganda pa? Pangalawa, grapeseed. Okay? For your information, ang grapeseed, ito ho yung isa sa pinakaunang food supplement. Ito ho ay natuklasan noong 1949 ng isang French doctor na nakita niya ang grapeseed pala ang pinakamaganda, ang pinaka-potent when it comes to circulation. Kapag kumakain ka ng grapes, huwag mong itatapon yung butong, nguyain mo. Pag nalasahan mo yung pakla na medyo mapakla, na medyo mapait, yun yung sustansya nun, ang tawag doon ay technogenol. Or B12, isang klase ng sustansya, isang klase ng nutrients na nagpapaganda ho ng sirkulasyon ng dugo nyo up to peripheral level. What do I mean about peripheral? Okay. Isang klase ho ng ugat yan na pinakahuling dinadaluyan ng dugo. At kapag yan po ay hindi na dinaluyan ng dugo, may tendency ho na masira ang inyong katawan. Kaya may mga diabetic, bulag. Bakit? Barado ng asukal ang ugat. May mga diabetic, bulok ang paa. Bakit? Yung kasing kanyang ugat sa paa, hindi na dumadaloy ang dugo. Ang tawag doon kapag naging bara na sa ugat, triglyceride. Di ba dalawa yung tinetest? Bad cholesterol and triglyceride. Yung bad cholesterol, madaling tunawin eh. Pero yung triglyceride, parang bato. Pag tumigas, parang bato. Yun hong mga ganong klaseng bara, kayang-kayang alisin o kayang-kayang i-eliminate ng mga technogenol na nanggagaling sa grapeseed. Maganda o napakaganda? Napakaganda. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin ba, pag bata ka, hindi mo kailangan? No. Mas kailangan mo nga ngayon to eh. Bakit? Mas active kasi lifestyle mo eh. Ha? Paano to iniinom? Ang pag-inom ho nito at least sa loob ng 3 buwan, mga 6 or 900 milligram, 6 pieces for the next 3 months. After 3 months naman, 2 times a day na lang or 300 milligram. Para lang masustain, gumanda. Kaya nga ang tawag sa kanya ay pakisulat, bioflavonoids. Bioflavonoids. Anti-cancer. Kasi ang mga pagkain na nag-i-increase ng oxygen, nakaka-dissolve ng cancer cell. What else? Meron ho tayong produkto dito na ang tawag sa kanya, Pitrite. Ano naman ang Pitrite?
Alam niyo ito, pag nakikita ng tao, siguro pampapayat yan. Alam mo, pwede mo siyang tawagin pampapayat, pero ang pinakamagandang tawag dito is this. Make a note, please. Metabolism enhancer. Anong ibig ko sabihin? Tignan nyo, may mga tao ang taba-taba, ang hina ng kumain, tumataba pa rin. May mga tao naman, kaya payat-payat, isang kaldero ng kanin ang kinakain, payat pa rin. Bakit? Ang metabolism sira. Sira ang metabolism. Hindi ho tama ang panunaw. Yun ang ginagawa ng Pitrite, kaya binibigay niya yung tamang timbang mo. Ang ibibigay niya, hindi yung gusto mong timbang. Ang ibibigay niya, yung kailangan mong timbang. Iba kasi yung gusto, iba yung kailangan. Ito nagpo-provide ng maayos na metabolismo. At the same time, nagre-repair. Take note, nagre-repair ng connective tissue. Ang ginagawa ng Pitrite, binabalik siya sa dati. Nagiging firm yung itsura, bumabalik. Paano to iniinom? How? Paano? At least 3 times every day with 30 minutes exercise. Samahan nyo ho ng exercise. Bakit? Mas magandang ma-stimulate yung inyong katawan, ma-stimulate lahat, gumanda ang korte, mag-firm ang katawan, pag sinamahan nyo ng at least 30 minutes exercise. Are you learning? Yes. Kailangan nyo hindi? Kailangan. Maganda ba? Maganda. Yan ang sinasabi ko. Kailangan lang maintindihan talaga eh. Ano pa? Glutathione capsule. Hindi lang ho ito pampaputi. Isang klase ho ito ng amino acid na kung saan ito ho ay nagre-repair ng atay. Liver food ang tawag dito. Nag-e-enhance po ito ng atay, enhancement ng liver. Ang ginagawa ho nito, nag-e-enhance ng hygiene. At the same time, delay ang aging, even the hygiene. I think bilang nutritionist, yun ang mas mahalaga. Napakahalaga na meron kang hygiene controller. Kasi may mga nagkakaedad, pag pinawisan, maasim eh. Kung papansinin nyo, mga 2-3 linggo ka mag-glutamine, mapapansin nyo yung pawis nyo, walang maasim. Isa yan. At yung pagputi, yun ho dagdag na lang yon yung pagganda. Kasi bakit? Tandaan nyo ho ito, basta gumanda ang quality ng atay, gaganda ang quality ng balat. Are you with me? Yes. Are you learning, guys? Yes. Okay, iinom na ba kayo nito? Yes. Okay, guys, at least minimum 4, maximum 8 every day. Complete, Kailangan ho nating i-enhance yung ating tinatawag na health. Ano pa? Ang vitamin C ho natin, ang tawag sa kanya ay sodium ascorbate. Isang klase ho ito ng vitamin C na very, very alkaline. Sobrang ganda ng alkaline level ho nito. Actually, ang alkaline level ho nito nasa mga around 7.4 to 7.5 potential hydrogen. At the same time, meron ho itong tinatawag na time release. Anong ibig sabihin ng time release? Yung time release, hindi kayang gawin niya ng ordinaryong vitamin C. Ang vitamin C po na ascorbic acid, maganda rin yon. Hindi ko naman sinabing pangit yon. Pwede mo rin siyang inumin. Kanya lang, kapag sobra ininom mo, tinatapon mo. Hindi kagaya ng sodium ascorbate. Ang sodium ascorbate, halimbawa, uminom ka ng 4. Ang requirements mo kasi minimum 4. At least every day, 2,000 milligram. Pwede ko bang inumin ng sabay-sabay yon? Okay lang, wala namang problema. Bakit? Alkaline siya eh. Halimbawa, 500 milligram, uminom ka. I-absorb ng immune system, mga 60 to 80 milligram. Nasaan yung sobra? Nasa liver. Pag nangailangan ka ng vitamin C, yung liver mo, unti-unting nagre-release kung ilan ang kailangan mo. Kaya 24 hours kang protected kapag umiinom ka ng Ultima C. Grabe yan. Ang pagpapatunay niyan, meron akong papakita sa inyo para lang ho ito sa presentation na purposes. Sa ayaw at sa gusto mo, dumudumi yan. Gumagamit ho tayo ng povidone iodine. Bakit povidone iodine? Isang klase ho ito ng panlinis ng sugat. Okay? Ito ho ginagamit natin sa sugat para hindi ho mabulok yung sugat. Povidone iodine. Okay. Ang karne ho para hindi mabulok, ang isda para hindi mabulok, ginagamitan din ng asin. Tama. Preservative ang tawag doon. Tama? Okay. Yang mga preservative ng karne, preservative ng isda, preservative ng lahat ng kinain mo, nakakain mo rin o hindi? Nakakain. So napupunta yan sa katawan mo.
Langgunisa, kain ka ng grabe, mga pagkain na tosino, tapa, kumakain ka ng mga bagay na kung saan dumudumi ka. Kaya habang nagkakaedad ka, yung pagdumi mo or yung pagbawel mo, hindi na rin ho ganon, isang beses na lang. Ang normal, at least 2 hanggang 3. Pero pag isang beses ka lang nadudumi, o kaya isang beses isang linggo, nako po, mag-isip ka na, kailangan mo mag-unloading na. Pag isang beses isang linggo, dumudumi katawan mo sa ganitong paraan. Nakikita dito na ina-absorb ng immune system. Ang sabi natin, uminom daw ng maraming tubig, which is okay yon. Kasi ang tubig nakakatulong din naman. Malaking bagay. Pero pag nag-a-alkalinize ka, titignan nyo tignan nyo kung paano nagre-react, nag-a-absorb. Tignan nyo unti-unti. Kaya huwag kayong magtaka pag uminom kayo ng Ultimacy, bigla kayo minsan masisipunin ka. Minsan pag uminom ka ng Ultimacy, kung minsan madudumi ka. Pag nag-Ultimacy ka, pag naubo ka ng kaunti, may kasamang plema. Kasi bakit? Ina-absorb niya unti-unti. At kung makikita nyo pag nag-absorb ng dumi yan, pag nag-absorb ng dumi yan, walang mga buffer o pillar na natitira even kahit tignan nyo sa ilalim. Kaya 24-hour kayong protected. At eto pa, take note of this, ito yung pinaka-major. Ultimacy is the driver of the nutrients. What do I mean about driver of the nutrients? Mas nagiging effective ang lahat ng nutrients sa loob ng katawan mo kapag may existing vitamin C ka. At kahit paminsan-minsan nakakakain ka ng mga pagkain bawal, hindi na tumatalab, mabilis na i-expel. Pinapalakpakan yan. Kailangan mo o hindi? Ayan yun. Napakaganda nito, sa totoo lang. Kung titignan ninyo, kung inyong aaralin at kung inyong pag-iisipan, napakahalaga na uminom tayo nitong mga ito. I repeat, recap, cleanser, oxygenator, metabolism enhancer, and driver of the nutrients. Mga bagay na kung saan, kumpleto naman lahat yan sa pagkain. I repeat, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Lahat po ng dinidiscuss ko, nakukuha to sa pagkain. Kaya lang, anong pagkain ang existing ngayon na may ganito? Karamihan ginalaw na. Karamihan mga genetically modified. Kaya kailangan nating mag-take ng food supplement to complete and to regenerate, to create at least, makapag-create ka ng magagandang cellular at hindi ka tinatawag na sakiting tao. Are you with me? Yes. Naintindihan nyo po? Yes. Okay, next. Ito, acai berry. Asahi berry. It's a builder, muscle builder. Actually, maganda itong pain reliever. Sa mga tao na palaging may migraine, sa mga taong may back pain, sa mga taong mabilis mapagod, sa mga tao na laging busy, yan maganda yan. Okay? At the same time, meron tayo ditong prime juice. Ang prime juice naman, ito sa totoo lang, ako personal ko itong inirerekomenda sa kababaihan. Napakaganda nito sa dysmenorrhea. Proven ko na ito. Kapag kayo ay may dysmenorrhea, ang prime juice maganda. Uminom ka, halimbawa may dysmenorrhea ka, 7 days before menstruation, uminom ka ng 2 sachet for the next 7 days. After 7 days, yung dysmenorrhea mo halos wala na. Unti-unting mawawala yan along the way. So, tapos eto pa. Guys, meron tayo dito mga drinks. Yun ating 8-in-1, cappuccino, and choco 8. Mga hot drinks po ito. Halos pare-pareho po ito ng nutrients. Energizer yan. Kaysa uminom ka ng ordinaryong energizer, ito na lang. At least may mga nutrients ito na angkop sa pangangatawan mo. Ito lang yung habilin ko. Huwag nyo titimplahin sa tubig na pinakuluan. Halimbawa, yung tubig mo, ganito, bottled water. Ito kasi dead water na to Wala na talagang mineral yan. Kapag pinakuluan mo pa yan, highly acidic na yan. Kaya pagka yan ginamit mo, kinulo yung tubig, at least yung nutrients nawawala agad nag-evaporate. Kaya dapat yung tubig at least uminit lang. Pero kung yung tubig ninyo, tubig poso, tubig nawasa, pwedeng pakuluan yun. Kasi bakit? Kailangan pakuluan yun.
At kung gusto nyo ng total talagang pampalakas, supercharge. Itong supercharge, composed of tongkat ali, composed of moringa, meron din ho itong ginseng, meron ho itong omega-3 na meron hong maganda para sa puso, at merong maca na maganda talaga ito. Saan? Para magkaroon ka ng proper secretion ng adrenaline rush. At isa pang part yung ating, sabi ko, food supplement. Next is personal care. Personal care or beauty products. Meron tayong ilang mga klase ng sabon. Meron tayong Body Works at meron ho tayong tinatawag na Kojic soap. Okay? Ito hong dalawa na to is skin moisturizer. You can use it daily. It's made from papaya. Alam niyo naman ng papaya, napakaganda ho nito sa kutis. Okay? Meron siyang kakayahan na mag-moisturize ng skin at mag-eliminate ng mga tinatawag nating mga dead skin cell. Okay? At meron tayong isang klase ng sabon dito na ang tawag naman sa kanya ay glutathione soap. Ang glutathione soap, isang klase naman ho ito ng sabon na combination of this. Una, meron ho siyang tinatawag na alpha-lipoic acid. Meron ho itong grapeseed oil. Meron ho itong vitamin C. At meron din ho itong tinatawag na rose hip, na kung saan ito ho talaga yung nag-eliminate o nagtatanggal, nagpapantay ng kulay mo. Ganyan ho kagaganda ang ating mga produkto. Maganda ba? And meron tayo dito na products na napkin, okay, or eye care. Sa mga kababaihan to, mas magandang magamit nyo to. Kasi meron ho siya tinatawag na negative ion. Mas na-eliminate ho o mas napapalay ho kayo sa pagkakaroon ng UTI. Ang isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng UTI ay yung paggamit nyo ho ng improper na mga napkin. Lahat naman ho ng products na meron tayo dito sa Unlimited Network of Opportunity, napakaganda ho ng epekto sa ating katawan. Sobrang ganda ho ang benefits natin dito. Kung maiintindihan nyo lang, wala naman hong ibang iniisip ang kumpanya, kundi sa kapakanan ninyo. At hindi lang ho sa pangkalusugan. Iniisip din ho ng Unlimited Network of Opportunity o UNO ang kapakanan ng inyong mga bulsa. At nandito kayo, inimbita ho namin kayo dito, hindi para sa kung ano paman. Inimbita ho namin kayo dito para bigyan ng isang napakalaking pag-asa dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil tayong lahat ay may karapatan sa magandang kinabukasan. Good morning! Welcome sa mga first-timer, sa mga na-invite ho ngayon, sa mga guest ho namin. Maraming salamat. Binigyan nyo kami ng konting oras para pakita kung bakit ang UNO po ang #1 network marketing company in the Philippines. At globally, pumapasok na tayo mga kaibigan. Ayan na, pinapasok na natin yung iba't ibang parte ng mundo. Bago po ako yumaman dito, bago ako naging milyonaryo, dati rin po ako na-invite 3 years ago. Mamaya kikwento ko sa inyo yung maikling storya. But pakilala muna ako sa inyo. Ito po yung buong pangalan ko, ito yung nickname ko po, itong nasa gitna. Basahin po natin. Palakpakan, very good. Pakilala ko muna sa inyo ang UNO. Ano ba si UNO? Kailan ba nagsimula si UNO? Ano bang meron sa UNO? Ito po ang UNO. Anong ibig sabihin ng UNO? Ang ibig sabihin ng UNO po ay Unlimited Network of Opportunities. We have been in the business for 5 years. Okay, mga kaibigan, ang UNO po, I'm very proud to tell you, lahat ng produktong nakita mo ay BFAD approved. Tayo po ay approved, of course, ng Security and Exchange Commission. Tayo po ay may certification rin sa DTI. At ang pinaka-proud kami sa lahat, tayo lang po ang network marketing company na ISO certified. Ang UNO po, we have about 100 branches sa buong Pilipinas at meron tayong international branches din po. Ang product, ang endorser natin rather, is Congressman Manny Pacquiao. Palakpakan natin siya. And I'm very proud to tell you, ladies and gentlemen, siya po ay downline ko. Nagpa-member po siya bago siya naging endorser. Ngayon, bakit ang UNO po ay napakagandang negosyo? Darating ang point sa buhay natin, magne-negosyo rin tayo. Tama, mali? Kaso nga lang, pag ikaw magne-negosyo sa labas, tradisyonal, kailangan mo ng... Ano kailangan? Ng ano?
Kailangan mo ng kapital o puhunan at hindi lang bastang maliit na kapital. Kailangan mo ng malaking kapital. Sa 100,000 pesos, anong pwedeng negosyong itayo mo? Ang dami pwede. Pwede ka mag-burger stand, pwede ka mag-siomai stand, pwede ka mag-franchise ng isang maliit na kung ano man, lalagay mo sa isang magandang pwesto. Mga kaibigan, nagawa ko rin ho yan. Ang pinakamahirap ho sa ganyan is yung tinatawag na ROI. Ano yun? Return of investment. Kailan babalik yung kinikita mo? Ay, yung pinuhunan mo rather. Magkano lang kinikita isang buwan? Bakit? Ang daming tinatawag na overhead expenses, OE. Ano yung overhead expenses? Bayad ka ng kuryente, tubig, renta, tao, tax, etc. Mga kaibigan, ang ipapakita ko sa inyo ay isang negosyong napakaliit ng kapital, pero sobrang laki ng kitaan. At, tandaan nyo, makinig ka, pag ikaw ay magnenegosyong tradisyonal, importante meron kang know-how. Kailangan alam mo siya. Hindi pa pwedeng may pera ka lang itayo mo. Kaya huwag ka magtaka, maraming tao sumusubok magnegosyo, nalulugi kasi bakit walang know-how. Kapatid, sa uno, kahit sino pwede. Bata, matanda, may ngipin, wala, nakagraduate o hindi, tambay, estudyante, empleyado, pwede. Kaya palakpakan mo yung sarili mo, pwede ka rito. Kahit sino. Bakit? Ang sistema, dito sa uno, isa lang ho, tulungan. Paanong tulungan? Pag sinimulan mo to, kasama nung nag-invite sa'yo, wala kaming choice, kundi tulungan ka. Bakit? Bakit naman kami walang choice? Simple lang. Napakasarap ng pakiramdam ng uno namamayagpag bilang number 1 network marketing company. Bakit? Because lahat ng distributors, mag-downline, mag-upline, mag-crossline, nagtutulungan because it is our pride na tayo ay manatiling number 1 sa industriya hanggang magpakailanman. Mga kaibigan, ito na yung simula ng araw. Itong araw na to, hindi mo makakalimutan. Ito na yung pinakamasarap na Pasko na darating. Sino mga may-ari ng uno? Sino ba yung mga yan? Mga kaibigan, ang mga may-ari ng uno, W, si Sir William Barbo. H, si Mr. Herbie Chua. At yung kapatid niyang si Sir Oliver Chua. Sino ba yung mga yan? Malamang, di mo kilala yan. O kung kilala mo, mas maganda. Sila po yung mga dating nagde-networking din, nagde-network marketing din. Sa iba-ibang kumpanya. Ang kaso, makinig ka, importante ito. Ang kaso, mga kumpanyang nagsara. Bakit nagsara? Yung marketing plan, hindi ganong kagandahan. Yung produkto, hindi di kalidad or hindi consumable. Alam mo mga kaibigan, hubaran tayo ng lahat ng meron tayo ngayon, ang manong matitira sa atin. Pangalan. Alam mo, naisip nilang tatlo. Naawa sila dun sa mga taong nagiging downline nila because hindi naabot yung pangarap dahil lang sa mga kumpanyang bigla na lang nagsasara. 1 year, 2 years, sarado na. Yung iba nga, buwan lang eh. Mga kaibigan, they come up with a plan. Magsama-sama sila yung mga top earner at itinayo nila yung uno. Anong motibo? Bakit merong may uno? Number 1, para na hindi na magsara ang isang network marketing company. Palakpakan ho natin yan. Pangalawa, to be the number 1 in the industry. Pangatlo, to create more millionaires. At mga kaibigan, to set the standard when it comes to network marketing. What kind of standard? Anong mga standards rather? Tayo po ang kauna-unahang network marketing na may sariling building. Palakpakan mo naman. This place is our place. This is our home. This is our home court. Hindi ito nirerenta. So mga kaibigan, kung may sariling building at sa atin, magsasara pa kaya? Mga kaibigan, itong tatlong ito, sila ang may dahilan kung bakit, mga kaibigan, nagkaroon ng isang network marketing company na sobrang credible at sobrang marketable ang mga products at sobrang tindi, mga kaibigan, ng tulungan. Kaya hanggang ngayon, mga kaibigan, we've been continuously awarded as the number 1, literally in the Philippines. Palakpakan ho natin yan. Yan po ang short background ng Uno. Now, paano ba ang marketing plan ng Uno? Para yumaman ka sa Uno, ang product package natin, 7,300 pesos only.
Ano ba yung kapalit ng pera mo? Ano ba yung tinatawag na product package? Simple lang. Meron kang, of course, sinabi ko na, meron kang products. Meron kang products. Eto tanong, makinig. Butch, anong products ang kapalit? Mamili ka. Pili ka, Chong. Depende kasi sa'yo eh. Like let's say. Butch, baka... grapeseed na lang, Butch. Baka pwedeng grapeseed. Pwede. Ito yung isa sa pinakamabili sa amin. Alam mo bakit? Literal sa Pilipino, maraming high blood. Grapeseed. Ilan ibibigay sa'yo ng grapeseed? Ilan ba? Halimbawa, grapeseed nga kinuha mo, product package. Bibigyan ka ng uno ng 6 boxes. Marami-rami na. Marami-rami na. Eto, tanong, magkano ba isang box niyan? Ang isang box niyan ay 600 pesos. So, 6 times 600, magkano? Meron kang 3,600 worth of products. Bibigyan ka pa ng 2,500 na GC. Para saan yan? Para sa assorted products. Meron kang 3,600 plus 2,500, ang total products mo, 6,100 products pa lang. Ano pa? Para masulit mo. Bibigyan ka namin. Makinig, tingin. Walang lilingon. 120,000 pesos. Yan po ay family accident insurance. Makuha mo lang yan pag ikaw ay na-aksidente. Ito pa nakakabaliw sa lahat. Ano excited ako? Meron kang account sa loob ng website ng Uno. Palakpakan nyo naman. Sa website mo, may sarili kang, may personal account ka. Sulat ko na lang. Ano yan? Kahit nasa parte ka ng mundo o Pilipinas, basta makita mo yung account mo, buksan mo ang account mo, may kita mo income mo dun. Plus, bibigyan ka ng Uno ng chance na kumita ng, bakit kami baliw na baliw? 450,000 mo na kabuwan. Yan ang dahilan. Bakit kami baliw na baliw? Ang laki sobra ng katiaan. Ang tanong, paano mo makukuha yan? Huwag kang mag-alala. Sa Uno, bibigyan ka namin ng libreng training. Palakpakan nyo naman yan. Libre! Sa labas mag-training ka, bayad ka na naman. Sa Uno, kasama na yan. Now, ang tanong, kailangan mo ba umattend? Ikaw, kung gusto mo umattend, attend ka. Kung ayaw mo, di okay lang. Araw-araw naman yan eh. Kasama ng mga kapalit ay meron kang libreng travel incentive sa Uno! Totoo yan. Pare, Southeast Asia, Europe, America, libre para sa members ng Uno. Palakpakan naman. Totoo yan. How? How? Mag-member ka lang, syempre, nung unang step, di ba? Binili mo yung product package, kasali ka na, distributor ka na ng Uno. May hint ka lang na certain income. Ang dali lang. Pag member ka ng Uno, meron kang, discount 30 to 50% sa lahat ng produkto. Discount lifetime. Habang buhay. Magkano yun? Bigyan kayo sample. Magkano glutathione capsule sa labas? Ha? 2,500, 2,000. Good news. Sa Uno, magkano lang? 1,300. Pag member, magkano? 900 pesos glutathione capsule. Imagine that. We have 4 ways to earn. Okay, ito yung tinatawag na, ay, naku, nakakabaliw. Ito yung tinatawag na direct selling. Ito yung tinatawag na direct referral. At saka yung tinatawag na sales match bonus. The fourth way to earn ay, ito yung tinatawag na uni-level. Mga kaibigan, direct selling. Ano yon? Yung pagbebenta-benta ko ng mga produkto ng Uno. Ay, good news! Bakit? Ang direct selling namin, mga kaibigan, no? Kota! Palakpakan! Ano ibig sabihin na no kota? Oh, walang pilitan magbenta. Gusto magbenta, magbenta ka. Ayaw mo magbenta, di wag. Pero bakit masarap magbenta ng Uno ng products? Listen! Tingin. Walang kukurap. May sabon sa bahay nyo? May sabon sa bahay nyo? Okay. May toothpaste sa bahay nyo? May deodorant sa bahay nyo? May supplement sa bahay nyo? May kape sa bahay nyo? May tsokolate sa bahay nyo? Ang point ko simple. Marami kang binibili na product na katulad ng Uno, o naman. Yung bang kakilala mo. Number 1. Awarded ba yan?
Lahat ng produkto ng Uno, Global Excellence Award yan. Karamihan ng produkto ng Uno. Top of the line, pare. Quality, hindi tayo pwedeng masira dyan. Yung produkto ng Uno, sobrang effective. Madaling ibenta. Tama, mali? Mura pa. Di totoo lang, mura. Very competitive. Kung hindi ka namumurahan, it's very competitive. Not kidding you. Merong direct referral. Ano yun? Ito na yung pag-i-invite. Mag-i-invite ka ng kaibigan mo ng gustong yumaman. May kaibigan ka gusto yumaman? May kaibigan ka nangangailangan ng pera? Mga kaibigan, madali na mag-invite. At least dalawa. Ang gagawin mo lang dalhin dito, kami kakausap. Again, walang commitment pag nagdadala ka rito. Papakita mo lang sa kanya. Every day hanggang Sunday. 3, 4, 5, 6, 7, 8 meron. Ngayon, pag hindi naman pumasok doon sa oras na yun, pwede nyo naman one-on-one presentation nung grupo nung nagdala sa'yo. Merong grupo yan. Mga kaibigan, so ikaw nag-invite dito, ikaw nag-invite dito. Meron kang direct referral. Magkano yung direct referral mo? Ito good news. Sa bawat isang madala mo, na at least dalawa nga lang, bawat isa, meron kang 1,250. Magkano yung GC dyan? 750. At magkano yung cash? 450 pesos. Of course, kasama na yung minus yung tax. Mga kaibigan, siyempre, naisip mo, tagal naman ng 450,000. Nandun pa rin tayo sa GC, tsaka sa ano. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos yan. Kaya nilagyan nila ng sales match bonus. Diyan kaya yaman. Why? May pumasok sa left sales group, may pumasok sa right sales group. Ikaw nag-invite ng dalawa, may extra bonus ka. Why? One on the left, one on the right, may bonus ka. Ngayon, magkano yung bonus? Nako, grabe. Ang bonus, from yung first to fifth na pair. First to fifth pair. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglimang pares. First to fifth. Unang 5. Bawat isa, may extra kang 500 pesos. Palakpakan naman natin. From 6, meron kang 1,000 pesos. Palakpakan nyo naman. From 11 pair. Hanggang infinity. Up to infinity. Ano ibig sabihin? Walang katapusan. Mabot ka ng 1,000 pairs. Bawat isang pair, meron ka ng 1,500 pesos po mga kaibigan. Ganyan na mangyayari. Bakit? Yung in-invite mo, mag-invite. Yung in-invite mo, mag-invite. Paano ko sigurado mag-invite sila? Siyempre, gusto na rin nila makabawi at kumita. Tama? Actually, hindi pa sila nag-invite, kumita na sila because may products na kapalit. Tama? Ibenta mo, kumita ka. Gamitin mo, gumanda't lumusog ka. Mga kaibigan, first, second, third, fourth, fifth. Bawat isang pair, left and right, meron kang 500 pesos yan. So magkano yun? 2,500. 500 each. Di follow? Take-gets ninyo? So nakatapos ka na ng 5 pairs. From 6, 7, 8, 9, 10 pair. Meron ka magkano? 1,000. 5 1,000, magkano yun? Oh, eto na. Tapos ka na sa 10 pairs ka na, tama? So ito yung 10 pairs mo. 1 left, 1 right. 1,500. 1 left, 1 right. 1,500. Nag-invite to. Nag-invite to. Nag-invite to. Nag-invite to. Nag-invite to. 1 left, 1 right. 1,500. 1 left, 1 right. 1,500. 1 left, 1 right. 1,500. Walang katapusan yan. Gusto. Now I tell you, bakit ako siguradong walang katapusan yan? Kahit mag-drawing ako ng bilog hanggang sa sahig. Meron tayong konting challenge. I wouldn't call it problem. May limit ho ang income sa Uno. I'm sorry. You're only allowed 10 pairs per day. Sensya na po, ah. Ano tinatawag dyan? Ang tawag dyan safety net. Ano yung safety net? You're only allowed 10 pairs per day. Paano naging safety net? This ensures the company is safe all the time, every time. You're only allowed 10 pairs per day. Listen! Magkano per pair? Times 1,500. Guys, you're only allowed to earn 50,000 pesos per day. Hindi ko maramdaman. Times 30 days. Bakit kami baliw na baliw? Times 30 days, that's 450,000 per month. Bumili ka ng kotse mo, buwan-buwan, iba-ibang kulay. Ito yung number 4. The fourth way to earn ay ito yung tinatawag na uni-level. Wait, paano ba yan? Ano yung uni-level? Yung rebates. Tanong! Yung mga tao mo sa baba, yung mga tao mo, bumibili kayo ng product for personal use? Pambenta?
May kita ka doon wala? Meron. Imagine mo, hindi ikaw ang bumili. Hindi ikaw ang nagbenta. Kumita ka. Paano yan? You are given up to 28% rebates sa lahat ng purchases ng downlines mo, whether personal use or pangbenta. Nag-uno ho ko 3 years ago. Nakatatlong kotse na po ako ngayon. Una ko Honda City. Pangalawa ko po Chevrolet Trailblazer. Ngayon meron kaming Hyundai na pang araw-araw. Bilyon na kinita po. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Top earner po ako for the past 3 years. Now, top 19 ho ako ngayon sa buong Pilipinas. Thank you po. Ako, sobrang sarap po ngayon nakapag-share ako sa inyo. Because why? 3 months, 4 months, 5 months, 6 months from now, pag mayaman ka na, maalala mo ako. Actually, mamaya pa lang pag-uwi mo, maalala mo na ako eh. Why? Because magiging parte ako ng success mo eh. Ang sarap ng pakiramdam, magkita tayo sa Mega Mall, magkita tayo sa labas, magkita tayo sa Hong Kong. Sabi mo sa akin, thank you sir. Buti na lang, maganda yung pagkakapaliwanag mo. Naguno ako, mayaman na ako ngayon. Ang sarap, tama? Ilan dito ang gusto yumaman? Taas ang kamay? Pwede ba yung medyo masaya? Ilan dito gusto yumaman? Taas ang kamay? Ang daming mahihirap. Nahihiya po ako sa inyo talagang mamarap. Hindi po ako sanay sa maraming tao. So yung pagbabanda ko po, matagal po ako sa ganyang klaseng business. Ang napansin ko po, para po ako empleyado. Ako lang po ang nagsisipag, ako lang po ang nagtsatsaga. Tapos ibang tao po ang nakikinabang. So sabi ko, hanggang kailan ko kaya gagawin to? Kasi baka mamaya kasi may mga nakaupo dyan, tagal-tagal mo na sa trabaho mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung buhay mo. Di ba? Baka mamaya, ikaw, nag-aaral ka. Sa pag-aaral mo, ginagalingan mo. Ang hindi mo alam, pagka-graduate mo, wala naman pala naghihintay na trabaho para sa'yo. Ilan dito ang estudyante, taas ang kamay? Yan. Sigurado ka ba na pagka-graduate mo, may naghihintay na trabaho para sa'yo? Ba't ka pa nag-aral? Wala naman pala eh. Hindi naman po masamang mag-aral. Okay lang po, tapusin mo ang pag-aaral mo, kapatid. Bakit? Yan lang po ang tanging yaman na may pamamana sa'yo ng mga magulang mo. Tama, mali? Kaya lang po, hindi ko po nagagarantiyahan na pag nakatapos ka ng pag-aaral, ayan na po magsisimula ng pagbabago ng buhay mo. Bakit? Maraming graduate, hanggang ngayon walang trabaho. Maraming graduate, yung mga graduate, nanatiling graduate na lang. Oh! Ito magagandang mga bagay na ginawa po nila. Pinost nila yung mga picture nila sa bahay nila, nandyan yung mga diploma, lahat po nang meron sila, wala po ako. Kasi hindi naman ako masipag mag-aral eh. Bakit? High school nga, 4 years yan, tama, mali? 8 years ako dyan. College, 4 years, hindi. 8 years ulit. Hindi naman po, nakakatawa yun eh. Bakit tumawa? Hindi nyo ba alam, mas matalino ako kaysa sa kanila? Yung mga classmate ko, na mga unang graduate, naniwala ko na mas matalino ako kaysa sa kanila. Alam mo bakit? Lahat ng bagay na hindi nila naulit, ako po inulit ko. Oh. Lahat ng bagay naman ang ginawa ko, maaring hindi ako first honor sa pag-ieskwela, pero dahil sa uno po, naging first honor po ako ng pamilya ko. Kasi nga, kapatid, maraming tao until now hindi sila naliliwanagan. Sabi nila, paano ba talaga yayaman? Madali ba talaga yumaman? Nahirap pong yumaman. Mahirap po. Kaya lang, simple lang po. Yung sistema po, na meron po yung uno, yun po yung hinahanap natin sistema para makarating ka doon sa paroroonan mo na gusto mo may mabago sa buhay ng pamilya mo. Yun po ang tanging meron po tayo. Bakit tanging uno lang po ang may sariling opisina? Imaginein mo, ang daming networking company dito sa buong Pilipinas, kaya lang po, yung iba pong networking company, wala pong sariling opisina. Ang galing, no? Kaya nga sabi ko, kailangan mo lang maintindihan, kapatid. Bakit? Maraming tao po, ang hindi po nila alam, yung paggamit ng oras po nila. Maraming tao, ang oras sila po nagsisipag, sila nagtsatsaga, ibang tao ang nakikinabang. Oh, ilan dito ang gusto magkaroon ng kotse? Taas ang kamay.
Yung mas masaya. Ilan dito gusto magkaroon ng kotse? Taas sa kamay. Dami palang commuter. Sabi niya, ba't pinasampa pa yan? Para nangaasar na lang yan dyan. Okay lang po yun, na maasar ka po sa akin. Bakit? Maari sa pang-aasar ko, ito na po yung simula ng pagbabago ng buhay mo. Di ba? Baka kasi hindi ka pa nagigising eh. Baka kasi okay ka pa sa buhay mo. Kapatid, maaring okay ka ngayon. Ikaw yun. Pero ang hindi mo alam, yung pamilya mo, hindi na sila okay sa ginagawa mo. Bakit taon ka na eh? Wala pang bago sa buhay mo. Sabi nila, Jay, anong sikreto mo? Wala pong ibang sikreto. Kung nag-iisip ka na baka dito overnight, pwede kayo yumaman, hindi po totoo yun. Bakit? Wala pong overnight na yumaman. Di ba? Kaya lang, simple lang kapatid. Kung nandito ka sa uno, lahat po rito, spoon feeding po. Unti-unti, tinuturuan ka ng sistema, unti-unti, isinusubo sa'yo. Dito po, tulungan po tayo. Dito po, maraming tao ang pwedeng tumulong sa'yo pag ginawa mo ang uno. Ilan po rito yung gustong sumali, taas ang kamay. Sige, yung may 7-3 gusto sumali, tumayo po. Sige, tumayo po. Sige, okay lang yan. Patayuin natin, okay lang? Patayuin natin. Oh, yung may 7-3 na gustong sumali, tumayo po. Para malaman lang po natin. Sige. Wala! Minasampan niyo pa kami rito? Wala pala. Ilan dito ang gustong gawin yung uno? May 7-3 po. Sige, taas po. Tumayo po. Tita, meron? Sige na, okay lang yan. Hindi naman tayo sasayaw eh. Ginaganon ko lang yung kamay ko. Tumayo ka. Tumayo ka. Ilan dito? Ang nagustuhan lang uno, pero wala siyang 7-3. Sige, taas ang... tumayo. Tayo! Tulungan nyo. Patayuin mo. Palakpakan natin lahat ng gustong gumawa ng uno. Alam nyo po, konting kwento lang po. Ako po, ginawa ko po yung uno. Wala po talaga akong 7-3. Wala po ako noon. Ipinangutang ko pa po yun. Bakit? Hindi naman po ako nahihiya ipangutang po yun. Kesa naman po habang buhay, nangungutang ako. Kesa naman pagka nangailangan yung pamilya ko, mangungutang ako. So sabi ko, ayoko na gumambala ng ibang tao. Ako po yun. Hindi ko naman sinasabing ikaw eh. Yun lang po ang alam kong paraan eh, nung time na yun eh. Yung 7-3 po, imaginein mo, sa hirap po ng buhay, nakapag-Japan po ako, after ko tumugtog ng Japan, nakaipon ako ng konti, nagtayo ako ng sariling car wash, after 3 years po, nalugi po. So sabi ko, ang laki ng puhunan, ang liit ng kinikita, so paano na yung buhay ko? Di ba? So ang ginawa ko po, yung tao po na nag-imbita po sa akin ng kulit-kulit po, araw-araw, nando sa car wash, kahit malinis ang kotse, nagpapahugas. Sabi ko, ano pa kaya lilinisin dito? Kulang na yata, paliguan ko to. Bakit? Palagi nandun. Yung taong nag-imbita po sa akin, tatlong beses ko po ni-reject. Bakit? Ang naisip ko po kasi, invite po to. Sabi ko, hindi ko linya to. Bakit? Ang linya ko pagbabanda lang. Sabi ko, kung meron man ako dapat gawin, maaaring hindi pagbabanda, siguro pag-aartista yon. Kaya lang po yung sinubukan ko po yun, pumalya rin po ako So paulit-ulit po, papunta-punta, negative po ako sa ganitong klaseng negosyo. Ayaw na ayaw ko po siya. Bakit? Kasi naiisip ko, yung tunay na yung pagtatrabaho, 8 oras ang araw, yun po yung naiisip ko. Kaya lang, sa isang beses sa pagpunta niya po, yun na po yung medyo sad-sad na po yung buhay ko. Sabi ko, wala na ako ibang choice. Sabi ko, if you can't beat him, join him. Sabi ko, ano ba talaga yan? Yun na nga, naimbitahan na nga ako rito, pinakitaan po ako ng mga bilog-bilog. Bilog-bilog ba yung pinag sa inyo kanina? Dati po, bilog-bilog lang. Oo. Bakit? Bago pa lang po ang company noon. Dati po, barya-barya lang po. Ngayon po, lapad-lapad na po. Papel-papel na po ang kinikita rito. Milyon-milyon. Ngayon po, ipinangutan ko po yung 7-3 dahil nakulitan na ako Sabi ko, okay lang to. Yung pinangutan ko po, ito na po malupit. Pagpunta ko ng counter, nagustuhan ko naman yung mga lapad doon, kwadrado na yan. Sabi ko, maganda naman pala talaga tong uno. Kumuha po ako ng package. Sa kinuha ko po, yung sabon-sabon po. Grabe. Pag uwi ko, yung mga barkada kong kukulit, pare, ano yan? Sabi ko, pare, wala to. Ano ka ba? Siyempre, nakakaya. Lalaki, may dala sabon Yung kulit, pare, may dala-dala ka dyan. Siguro para sa amin. Mag-inuman na tayo.
Ano ka ba? Wala to. Eh, ang kulit, yung isa, umikot ka nun, dinampol, sumambulat yung mga sabon. Tumingin yung pinakasiga. Nangya ka. Sabay pa naman tayo maligo, bro. Ba't di mo sinabi? Sabi ko, mali, pare, iniisip mo. Sabon lang to, pare, nagninegosyo. Manda ka, Brad. Sabi sa akin. Galit na galit eh. Ang dami po nag-negative sa akin. Pati po mga kaklase ko, ni-negative po ako. Ngayon po, sinabi ko, okay lang naman negative nila ako, bakit di naman ako yayaman dyan? Yung ibang tao, nagdududa pa eh. Hindi naman ikaw, katabi mo. Tawa lang ng tawa, duda naman. Sabi, talaga ba nangyayari pa talaga yan? Yung iba naman dyan, magkakasama, isang grupo yan. Oo lang ng oo yan, pero pagdating sa jeep, totoo ba talaga yung mama niya mga yan? Hindi naman yung mama niyan. Di ba? Ako po, yun mga po, yung nangyari, di wala na akong ibang choice. Ginagawa ko na po yung mga 3.5 years na rin po. Magpo 4 years na po. Okay naman po. Kwento ko na po sa inyo, nangyari po sa akin, in 3.5 years, magpo 4 years po, in 8 months time po, nakabili po akong brand new Honda Civic po. 8 months po yan. Hindi ko naman pinagyayabang. Bakit? Marami kasi dyan, tagal na sa trabaho, hanggang ngayon, nagko-commute pa rin. Ang dami po dyan, mas matalino kaysa sa akin. Maganda lang ang suot, naka-Amerikana, naka-kurbata. Pero ang sweldo naman, hindi katulad ng nangyayari sa amin. Gusto ko na nga sakalin ng kurbata niya. Magising ka nga. Para lumuwa yung mata. Pagka ganun, pagsaka, luwa yung mata nun. Sabi ko, kasi mga kaklase ko ganun, sobrang malait sa akin. Bakit? Unang nakita nila, nagka-picture ako sa kotse, sabi, pare, grabe, kaya ka pa naging driver. Sabi ko, grabe naman malait tong mga to. Ang tao po kanya, pag umaasenso, dinadown ka. Di ba? Yung mga dinadown, lalong dinadown. Dito po sa uno, iba. Pag down ka, tutulungan ka naming umangat. So, tinuloy-tuloy ko po. Sabi sa akin nung upline ko, sabi niya, bro, huwag kang susuko. Buti nagkaroon ka ng kotse. Sabi niya, unang networking company ko po ito uno. First time ko po mag-network marketing po. Swerte na rin po ako dahil nagkaroon po ako ng kotse. So, sinabi ko, gusto ko pa pong swertehin. Turuan mo pa ako. Tinuruan niya pa ako ng tinuruan. Another ilang months po, another 6 months po, nakabili po akong Ford Expedition na po. Okay naman po yung Expedition. Malamig naman po siya. Malamig din siya. Ganda ng upuan, lambot eh. Oo. Yung mga magkakaroon po niya, mga vice mayor, mga councilor. Ako po, sino po ako? Dati lang naman pong banda, naka-expedition din. Di ba? So sabi ko, di na ako magiging choosy, di ba? So tinuloy-tuloy ko lang po. Sabi ng mga klase ko, ito na. Bro, grabe, 2 kotse na. Pinagpa-picturean mo, swerte naman ang kapitbahay niyo. Negative eh. Parang yung iba dyan. Hindi ka, katabi mo. Konti na lang. Gusto na rin yan. Oh. Ngayon, sabi ko, tuloy-tuloy ko. Tinuloy-tuloy ko po. Another ilang months po, nakabili po ako, BMW na po. Grabe po. Sabi ko, okay itong BMW na to Drive ako. Ito na po nangyari. Nagkaroon po kami ng reunion. Inimbitahan po ako. Sa totoo lang po, nahiya po ako sa reunion na yon. Bakit? Kasi po, ako po yung pinakamahinang klase po sa eskwela. So, ang ginawa ko po, ako na po nauna. Nauna na po ako doon, iniwan ko yung sasakyan, pumasok po ako sa loob ng tawag dito, yung basketball court namin. Di ngayon, yung mga teacher ko, binati-bati ko, nagsidatigan na po ng mga klase ko, ando na po. Halos ayaw po, wala pong taong pumapansin sa akin. Sa totoo lang. Bakit? Kasi, si Escobar, yung mahina, yung paulit-ulit. Ako po, nilalasap ko po yung mga bagay na yun. Habang sinasabi niyang paulit-ulit, sabi ko, may araw ka rin sa akin. Sabi ko, eto na ngayon, dumami na po. Tapos sila mga nagtatalumpati pa doon, ang gagaling. Sabi ko, gagaling nito. Kaya lang, isang bagay lang nakaligtaan nila. Lahat ng bagay inaral nila, pero isang bagay po nakalimutan nilang hindi inaral. Nakalimutan po nilang hindi inaral kung paano po yumaman. Ako, yun napag-aralan ko. Dahil ito, puro bookish.
literature, mga ganyan, history, mga ganyan ang alam nito. Pero anything about money, no, you can't beat me. Eh, yun na po. Eh, may mga makukulit, tinitignan yung kotse. Kanino kaya ang kotse to? Ganyan, ganyan. BMW. Kasi mga kotse nila, yung mga adventure, ganon. Bios. Ay nga, mga pan-taxi to mga bigay ng kumpanya to. Yung nakita ko naman sila, okay naman. Okay naman. Yung iba, napapanot na. Sabi ko, sub-sub sa trabaho to. Panay overtime. Di ba? Di ba, kalimitan na palay overtime ang nangyayari sa kanila? Sabi nila, sa employment to, makakaipon. Oo, nakaipon naman sila. Di ba? At totoo po, sa employment po, di po sila nagsisinungaling sa iyo. Bakit? Nung time na nag-ano ka, yung time na pumasok ka, ang sinabi naman nila sa iyo, di ba, talaga, magkano gusto mong sweldo? Ikaw nga, sumagot ka pa nga eh. Kung magkano yun, tama, mali. Kaya lang po, ang hindi mo po narinig, kung paano po sinabi sa iyo, kung paano yung paraan para magsisweldo sa iyo. Bakit? Ang sinabi sa iyo, ang sweldo mo, kinsenas, katapusan. Narinig mo? Bakit di mo narinig? Ulitin ko. Okay, kapatid, ang sweldo mo rito, kinsenas, katapusan. Eh, nakaligtaan mo, ikaw mga excited ka pa eh. Grabe, may trabaho na ako. Tapos nagtataka ka, habang nagtatrabaho ka, wala ka naiipon. Sinisisi mo ngayon, ba't kaya ganito? Pagod na ako. Hanggang ngayon, wala ako naipon. Hindi mo nga naintindihan yung sinabi sa'yo. Bakit? Ang sweldo mo nga, kinsenas, katapusan. Di ba? Pagkatapos ng kinsenas, katapusan na ng buhay mo. Hindi naman sila nagsinungaling sa'yo eh. Sa totoo nga, alam naman nila yan. Kaya lang, ikaw, kulit mo. Ang mga tao po ganyan. Pakitaan mo ng 10,000, 15,000, pumipila pa yung mga yan. May mga dalang mga resume yan. Pag pinakita mo na 450,000, ayaw pumasok. Bakit? Kailangan kalad ka rin mo pa. 450? Talaga, bro? Ganun pa yung mga yan. Pero pagka 10,000, 15,000, siya pa mismo eh, ino-obligate sila, saan dito? Pasok ako dyan. Eto, ganun pa yung mga yan. Bro, dito 450. Ha? 450? Takot ako dyan Oh. Ilan sa inyo gusto yumaman? Taas ang kamay. Eh bakit pag 450 natatakot ka? Bakit pag 10 hanggang 15,000, ikaw pa, nagpipresenta ka pa? Ako, libre ako. Kunin niyo ako. Magaling ako, matalino. Di ba? May diploma. I'm not against employment. Hindi rin ako galit sa mga matatalino. Eh, sa totoo lang, baka nagkakamali ka po ng desisyon. Ako po, ang ginawa ko po, yung lumabas po ako, pauwi na po. Yung mga klase ko, pinag-uusapan ko kanino daw yung BMW na nasa labas. Gandang-ganda sila eh. Sabi ko ngayon, ako tumingin. Sabi sa akin, bro, wag ka rito. Bakit? Sabi ko, bakit? Ba't hindi ako dyan? Sabi, tinitignan na, pare, ang ganda. Talagang ganda nito. Sabi, BMW to, pare. Eh ako, pumipilit ako doon sa bilog. Sabi sa akin, bro, wag ka rito. Sabi ko, bakit? Ba't hindi ako pwede? Ano ka ba, wag ka rito? Bakit hindi pwede? Ako may-ari nito. Ikaw ba? Sabi nila, grabe. Yung pag-alis nila sa harapan ko, sabay sakay ng kotse, sabay in-start ko, sabay tumingin ako sa kanila. Tatalino nyo kasi. Bakit? Sa uno po, hindi po kailangan matalino. Ang kailangan, marunong ka lang umintindi. Tinuloy-tuloy ko po. Tinuloy-tuloy ko po. Ngayon po, ito na maganda. Ang pinakabagong kotse ko po ngayon, yung Lincoln Navigator po. Ganda po nun. Ganda, sobra. Kwento ko sa inyo yung Lincoln. Kasi ang daming pindutan nun. Siyempre, hindi ako marunong dyan sa mga ganyang klaseng kotse. Ibang klase pala yun. Pag binuksan mo yung pinto, lumalabas yung tapakan. Sabi ko, kakaiba tong kotse ito. Pagbukas, bro, ganito tong kotseng to. Pagbukas gano'n, ano nangyari? Sabi, hindi, bro, tapakan yan, stepboard. Pagtapak mong ganyan, okay yan. Di sabi ko, sige, pasok tayo. Pumasok ako sa loob. Pagpasok ko sa loob, ang lamig. Ang daming pindutan, parang eroplano. Sa likod po, 2 lang pong upuan. Sa bandang likod po, medyo 4 lang pong kasya. Kukunting tao lang po. Yung mga gusto mabago lang po ang buhay. Kaya pag negative ka, may pindutan na doon, eject. Negative ka, sang upuan ka, eject. Kakaiba po kasi yun po yung bubong po nun, gumaganon yun.
Oo. Pag pinindot mo ganun, lalabas yun. O, pag negative ka, pindutin ko yung eject, talsik ka dun. Bakit? Di ka kailangan. Bakit? Mahirap ka na. So ngayon po, sa totoo lang, medyo mahaba na po akong nagsalita po sa inyo. Ngayon po, pinaka-latest achievement ko po. Sulat ko na lang po. Tignan ko po kung marunong pa po ako, ha. Ang bahay ko po ngayon, ang halaga po, 10 million po. Okay naman po. Sabi ko sa sarili ko, maganda na rin po pala talaga yun. Naniwala ako doon sa tao nag-imbita po sa akin. Kaya kung ako po sa inyo, yung mga tao nag-imbita sa inyo, dapat magpasalamat ka dyan. Bakit? Kung di po dahil sa kanila, hindi nyo po nakita kung saan po yung lugar na kung saan po pwede po may mabago sa buhay po ninyo. Ito po yung uno. Sa totoo lang kapatid, hindi ko po ikinuwento sa iyo lahat ng meron po ako para pagmayabang sa iyo. Isang bagay lang po ang gusto ko pong iparating po sa inyo. Na kung nakaya po ng isang taong nagbabanda, na kung nakaya po ng isang taong ordinaryo lang po, nagawa pong kumita po at magbigay ng kita at makapagbigay ng magandang buhay para sa pamilya, ano pa po yung ikaw? Baka mamaya mas matalino ka kaysa sa akin. Baka mamaya mas magaling ka kaysa sa akin. Isang bagay lang kapatid, hindi ko kinikwento para pagmayabang sa iyo. Bakit? Kung nakaya po namin, hindi po imposible na magawa mo rin po para sa pamilya mo. Di ba? Palakpakan mo na. Totoo lang kapatid. Mahaba na rin po. May mga kakausap pa rin po sa inyo dyan. Isang bagay lang po ulit ang gusto kong pwedeng itanong sa inyo. Ano po ba ang gusto ninyo? Yung mahirap na buhay o yung masarap na buhay? Pwede bang isigaw mo yon kung talagang galing sa puso mo? Ano pa po ang gusto nyo? Yung mahirap na buhay o masarap na buhay? Kung masarap na buhay po ang gusto nyo, nandito po yung sa uno. Huwag kayong mag-alala, magtutulungan po tayo. Maraming salamat to, J.S. Cabero.